Hindi po natin paikot-ikutin. Ako po yung nire-refer doon. 2 linggo na po kami may informasyon. Actually po nakaplano yung demolition job laban sa COMELEC. Sinagot ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ang pahayag ni Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na may isa umanong opisyal ng COMELEC na tumanggap ng halos 1 bilyong piso mula sa mga bangko sa South Korea. Ayon kay Chairman Garcia, wala nang iba kundi siya ang pinatutungkulan ng aligasyon. Sa press ko ni Marcoleta kanina, ipinakita ng mambabatas na ipinadala umano ang pera sa 49 na offshore bank accounts tulad sa Singapore, Amerika, China at iba pa. Ang nakapagtataka pa niya rito ay batay sa kanyang sariling konklusyon, iisang tao o COMELEC official lang ang pinupuntahan ng pera. If the money involved here is not so huge, well, first of all, why do you need 49 banks? Offshore accounts. Are you supposed to move sizable amounts of money globally? Kaya kailangan mo ito. The most intriguing part here, ladies and gentlemen, is that these accounts are traceable to one COMELEC official. Ngunit nang tanungin ang mambabatas kung naberipika na ba nila ang nasabing impormasyon, ayaw po nating sabihin ang pangalan kasi nga it's unfair naman na sabihin natin ang pangalan while we're still in the process of verifying this. binigyang diin naman ni Garcia, sana bago man lang inihayag sa publiko ay naberipika muna. Hindi simple ang maaring resulta nito sa kabuuan ng institusyon. Pero kahit na po hindi verified, the fact na sinabi yun, siyempre po masisira ang kredibilidad ng Commission on Election. Okay lang po kung ako yun, no problem po. Tatanggapin ko lang, part po yan ng pagiging public servant. Pero wag naman po sana yung institusyon kasi pinaghihirapan po na napakadaming tao. Nilinaw din nito na wala man lang siyang visa o hindi man lang siya nakapunta sa mga nabanggit na lugar. Bago pa man anya ihayag ni Marcoleta ang isyo kanina, sumulat na siya sa National Bureau of Investigation kahapon para paimbestigahan kung sino ang nasa likod nito. Handa rin siyang mag-issue ng waiver para pabuksan kung matrace ang mga account na ito. Baka pwede imbestigahan kung totoo yung mga akusasyon laban sa akin. Number 3, nag-i-issue ako ng waiver sa alleged account sa lahat ng naandun sa listahan. Kung akin yon, marapat na tingnan, buksan, at alamin kung talaga bang may tunay na account, number 1. Number 2, anong history ng account na yan. At kung ano yung laman yun, kung sino may gusto, kanila na po yung lahat. Sa huli, sinabi ni Garcia na may nakaplano ng demolition job o paninira laban sa COMELEC. Alam na rin anya nila kung sino ang nasa likod nito. Huwag nila akong i-compel sa mga susunod na araw, sabihin ko rin lahat yung nalalaman ko. Huwag naman po sana natin isirain yung kredibilidad ng eleksyon. Kawawa naman po ang sambayan ng Pilipino. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.